Sa gilid ng lumang sabungan sa barangay San Ildefonso, kumakapit sa hangin ang amoy ng alikabok, dugo, at sigaw ng mga taong sabik sa panalo. Sa bawat hampas ng paa ng mga tao sa kahoy na bleachers, parang lumulubog ang lupa sa bigat ng kanilang inaasam na swerte. Doon nakaupo si Rafael Paeng Carriedo, isang kilalang sabonghero na dati tinitingala, pero ngayon halos hindi na makilala sa dami ng pagkaluging tumama sa kanya. Wala pa mang laban ay nanginginig na sa kaba ang kanyang kamay. Hawak niya ang manok na pinangalanan niyang Kidlat, isang Texas sweater na minana pa niya mula sa kanyang yumaong ama na kilalang magaling mag-alaga ng panabong. Noon tuwing hawak niya ang isang manok, puno siya ng giting. Ngayon ang hawak niya'y may halong pangamba. Hindi dahil hindi niya tiwala ang kanyang alaga, kundi dahil sa malaking nakataya. Ang huling perang natira sa kanya. Peng, sigurado ka ba dito? Tanong ni Lando, matagal na niyang kaibigan at kasamang taga-alaga ng mga sisiw nung sila'y bata pa. Kung matalo tayo, wala ka nang maipapadala kay Aling Belen para sa renta. Wala ka nang mahihiram sa akin. Lugi na rin ako nitong mga nakaraang linggo. Ngumiti si Paeng, pilit na pinatatag ang mukha. Ito na ang Holy Land, kapag nanalo si Kidlat, babawi tayo. Makakabangon pa tayo. Pero kahit siya ay hindi kumbinsido, dahil ilang buwan na rin siyang sunod-sunod na malas. Mga manok sa laban 50 mil and up, pusta na sa NEP, sigaw ng announcer. Umalingaw-ngaw ang ingay. May mga naghahagis ng pera, may nag-aaway tungkol sa pusta, at may mga lalaking sumisigaw ng meron, 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 na parang mauubusan ng hangin. Huminga ng malalim si Paeng at hinagod ang likod ng manok. Kidlat, ikaw na ang pag-asa ko. Kung hindi tayo manalo ngayon, hindi ko na alam kung paano ako babangon. Pagpasok nila sa gitna ng ruweda, ramdam ni Paeng ang mga matang nakatitig sa kanila. Ang kalaban nilang manok ay isang puting roundhead na kilala sa tawag na albino, pag-aari ng isang mayamang negosyanteng si Mr. Vergara, isang tao na hindi natatalo sa pustahan. Marami ang napapailing. Bakit daw si Paeng pa ang pumili ng malakas na kalaban? Paeng, sigurado ka bang gusto mo kalaban itong albino? Banat ni Goryo, isa sa mga taga-pusta? Mabigat to? Ikaw sunod-sunod talo mo ah. Hindi na sumagot si Paeng, hindi na niya kayang ipaliwanag. Lahat ng laban niya noon ay pinag-iisipan, pero nitong huli desperado na siya. At desperado ang mga taong walang ibang pinanghahawakan kundi tsansang baka lang manalo sila. Nang magtama ang mga tingin ni Paeng at Mr. Vergara, ngumiti ang negosyante nang may halong pang-uuyam. Paeng, bumalik ka na lang kaya sa pag-aalaga ng baboy? Malas ka na sa sabong ngayon, baka pati manok mo sumama pa? Anito habang tumatawa? Nanigas ang panga ni Paeng, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa tapos ang laban, sagot niya. Bitawan na! Mabilis ang unang lipad ng mga manok. Isang masigabong palakpakan ng sumabog, bumabangga ang pakpak at ang talim ng tari ay kumikislap sa ilaw. Si Kidlat, gaya ng pangalan niya, ay mabilis magpaikot ng katawan. Ilang ulit niyang nailagan ang unang tarian ni Albino. Yan Kidlat, sigaw ni Lando. Pero sa ikalawang pagsalpok, tumama ang tari ni Albino sa may bandang pakpak ni Kidlat, umaling-awngaw ang ingay. Napangiwi si Paeng, ngunit alam niyang hindi pa tapos. Nagpupumilit lumipad si Kidlat. Gumanti ito ng tuka, saka isang mabilis na sipa na tumama sa bahagi ng leeg ng kalaban. Sandaling umatras si Albino, sapat para mabuhayan ang loob ng mga tao. Lumalamang si Kidlat, sigaw ng ilan, ngunit saglit lang yon. Sa susunod na engkwentro, biglang bumagsak si Kidlat. Tumama ang pangalawang tari ni Albino, diretso sa dibdib. Down, sigaw ng announcer. At parang bumagal ang pag-ikot ng mundo. Dinig ni Paeng ang pag-ubo ng manok, ang pagbagsak nito, ang pag-iyak ng puso niya, nakatayo siyang tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang huling pag-asa niya ay literal na nalugmok sa lupa.
Nagdatingan ang mga nagbubuni, ang iba nagtatawanan, ang iba nagwawala dahil sa panalong pustahan. Pero si Paeng ay nakatitig lamang kay Kidlat habang unti-unting kumikilap ang mga mata nito. Hanggang tuluyang pumikit, talo na naman siya. At hindi lang basta talo, wasak. Lumapit si Mr. Vergara, mayabang ang ngiti. Sabi ko sa'yo, Paeng, hindi ka na para sa sabong, tignan mo itsura mo, kawawa. Hindi na siya nakapagsalita. Hindi niya alam kung marami bang nakatingin o wala na siyang pakialam. Ang alam lang niya, huling pera niya ang nawala. Huling manok niya ang nasayang. Huling pag-asa niya ang nalibing sa ruweda. Tahimik niyang binuhat ang katawan ni Kidlat, niyakap na parang kaibigang matagal na niyang kasama. Ngayon, iyon na lang ang natira. Paeng, ano na ang gagawin mo na tanong ni Lando? Halos pabulong. Hindi sumagot si Paeng. Hindi rin siya umiiyak. Pero ang bigat sa dibdib niya ay parang pinipiga ang buong pagkatao niya. Habang naglalakad siya palabas ng sabungan, iniwan niya sa likod ang ingay, ang ilaw at ang buhay na ilang taon niyang inakalang tatahak ng dire-diretso. Ngayon lang niya naramdaman ang sakit ng isang sabungerong hindi lang talo, kundi talong-talo. At sa katahimikang iyon, doon niya unang naramdaman na baka huling beses na niyang tatawid sa pintuan ng sabungan. Madilim na nang umuwi si Paeng, ang ilaw poste sa kanto ay mahina, kumukurap-kurap na parang nanunukso. Sa bawat hakbang niya, ramdam niyang mas mabigat ang katawan niya kaysa sa sako ng palay na pinasa niya noong bata pa siya. Pero kahit anong bigat, kailangan niyang harapin ang katotohanan. Wala na siyang pera, wala na siyang manok, at higit sa lahat, wala na siyang dahilan para panghawakan ang mundong minsan niyang minahal. Pagkabukas pa lang ng pinto ng kanilang maliit na bahay, bumungad sa kanya si Aling Belen, ang may-ari ng inuupahan niyang kwarto. May tangan itong tinapay at kape, pero malamig ang mga mata. Paeng, nandito ka na pala? Mahina ang boses ng matanda pero matalim ang tingin nito. Kinausap na kita kahapon, hindi ba? Wala ka pa ring bayad sa renta? Napapahiya na ako sa mga kasama kong may-ari ng paupahan. Napayuko si Paeng. Pasensya na po talaga, Nay Belen, nanalo sana kami ngayon kaso... Talo ka na naman? Mabilis na sagot ng matanda. Diyos ko anak, bawat buwan sinasabi mo yan. Kailan ka ba magigising? Sabong ng sabong pero puro katalo, wala kang napapala dyan. Hindi makatingin si Paeng. Alam ko pong kasalanan ko. Maghahanap po ako ng trabaho bukas. Babalik po ako sa konstruksyon. Bukas? Lagi mo ring sinasabi yon? Umiling si Aling Belen. Sige, bibigyan pa kita ng 1 linggo. Pero kapag hindi mo pa nabayaran kahit kalahati, Paeng, mapipilitan akong paalisin ka. Tila sumilay ang lamig sa hangin. Kahit ang kape sa mesa ay parang naging mapait. Opo, Nay. Salamat po. Mahina niyang tugon. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, ibinaba niya sa kama ang bangkay ni Kidlat. Wala siyang lakas para ilibing ito sa dilim, kaya inasikaso niya na lang muna, tinakpan niya ng isang lumang kumot ang katawan ng manok at naupo sa gilid ng kama. Tinitigan niya ang kisame. May bitak, may mga lumang pintura. Parang buhay niya. Magulo, luma, at pilit na tinatakpan ng kulay na hindi naman nakakakubli ng tunay na sira. Paeng, bulong niya sa sarili, ano bang nangyari sa'yo? Kung babalikan niya ang nakaraan, dati naman siyang masaya, dati naman siyang magaling, sikat pa nga siya sa sabungan. Pero simula nang mamatay ang tatay niya, ang taong nagturo sa kanya ng lahat sa pag-aalaga ng manok, unti-unti siyang naligaw. Nang mawala ang ama, nawala rin ang direksyon, at simula noon parang hindi na siya nanalo ng tuloy-tuloy. Maya-maya may kumatok, si Lando. Paeng, okay ka lang? Tanong niya habang dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi, sagot ni Paeng, diretso. Umupo si Lando sa tabi niya. Alam kong mabigat ang nangyari, pero hindi pa tapos ang buhay, tol. Sabihin mo nga sa akin, paano ako magsisimula? Wala na akong pera, wala na akong manok. Pati rito sa inuupahan ko, palalayasin na ako. Mahinang sagot ni Paeng.
May paraan pa rin, sagot ni Lando. Magtrabaho muna tayo ulit, mag-ipon. Pwede ka sumama sa akin sa poultry farm ni Kuya Nestor. Kailangan daw nila ng dagdag na taga-alaga. Napatingin si Paeng. Taga-alaga ulit? Gusto ko sana. Pero hindi ko alam kung kaya ko pang balikan iyon. Parang bawat hawak ko sa manok, nalulungkot ako, naalala ko si tatay. Umiling si Lando. Paeng, hindi dahil bumagsak ka na ngayon katapusan naga. Hindi ka masamang sabungero, malas lang talaga. Pero ang tunay na sabungero, marunong bumangon. Tahimik si Paeng. Pero sa loob niya may maliit na apoy na muling sumiklab kahit gaano kahina. Pag-isipan mo, dagdag ni Lando. Hindi masamang magsimula ulit. Minsan kailangan natin bumaba muna para makita natin kung paano ulit aangat. Tumango si Paeng. Salamat, tol. Pagkaalis ni Lando, tiningnan ulit niya si Kidlat. Kinuha niya ang kumot at hinawakan ang malamig na pakpak nito. Pasensya ka na, Kidlat, hindi kita naprotektahan, bulong niya. Pero pangako, kung babalik man ako hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ko. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, naramdaman niyang may kaunting pag-asa pang natitira. Siguro, hindi pa talaga tapos ang laban. Maagang nagising si Paeng kinabukasan. Hindi dahil masarap ang tulog niya, kundi dahil halos hindi siya nakatulog sa iniisip. Sa unang sinag ng araw na pumasok sa maliit niyang bintana, naramdaman niya ang bigat ng katotohanang kailangan na niyang ilibing si Kidlat, ang huling manok na ibinigay at itinuro sa kanya ng kanyang ama. Tahimik na binuhat ni Paeng ang katawan ng manok at inilagay sa isang lumang kahon ng tsinelas, maingat, parang batang natutong mag-alaga ng sisiw. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin at ang katahimikan ng umagang halos walang tao sa kalsada. Sa likod ng paupahan may maliit na bakanting lote, may mga damong kung minsan ay mataas, kung minsan naman ay sinusunog ng araw. Doon madalas naglalaro si Paeng noon bilang bata. Doon niya rin inilibing ang unang manok na natalo niya noong 10 taong gulang pa lang siya. Ngayon muling babalik si Paeng sa parehong lugar, hindi bilang bata kundi bilang lalaking naghahanap ng bagong simula. Habang naghuhukay, sumasabay ang bawat pagtama ng pala sa lupa sa pintig ng puso niya. Para bang bawat hukay ay paghihiwa sa mga nakaraan niyang kasalanan, mga araw na nagpabaya siya, mga laban na pinilit niyang pasukin kahit alam niyang hindi tama, at mga desisyong na puno ng takot at pagkalito. Nang sapat na ang lalim, marahan niyang inilapag ang kahon. Kidlat, patawad, bulong niya, hindi kita nagamit ng tama. Ginawa kitang pag-asa ko pero hindi kita tinuring tulad ng dapat. Lumuhod siya at tinakpan ng lupa ang kahon. Habang tumatabon siya, unti-unting nabubuo sa isip niya ang tunog ng tinig ng kanyang ama. Maingat ka kung gagamit ka ng manok, Paeng. Hindi sila laruan, kasama sila sa buhay mo. Bago tuluyang mapuno ang hukay, inilagay niya ang maliit na balahibo ni Kidlat sa ibabaw, parang huling handog. Nang matapos, huminga siya ng malalim. Para bang unti-unting nabawasan ang bigat na nakapatong sa balikat niya. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya si Lando sa harap ng pinto, may dalang 2 pandesal at kape. Nag-almusal ka na? Tanong nito. Hindi pa, sago. Sagot ni Paeng, medyo may ngiti. Alam kong hindi mo kakayanin nang walang kasama, sabi ni Lando, inabot ang kape. Oh, eto muna, di kita tutulugan sa mga ganitong araw. Umupo sila sa bangkito sa tapat ng bahay. May ilang tahol ng aso sa paligid, may dumaraang tricycle na kumakalansing ang tambutso, pero ang umaga ay mas kalmado kaysa sa iniwan ni Paeng kagabi. Ano plano mo ngayon? Tanong ni Lando. Hindi ko pa alam, sagot ni Paeng. Pero gusto ko munang lumayo sa sabong, hindi dahil ayoko na, pero dahil kailangan kong maghilom. Tumango si Lando. Tama yan, hindi naman nawawala ang sabong. Nandyan lang yan, pero ikaw tol, kailangan mo muna mabuo ulit. Tama ka, sagot ni Paeng, at nagpapasalamat ako kasi hindi mo ako iniwan. Umiling si Lando.
Tol, kaibigan kita, hindi kita iiwan kahit matalo ka pa araw-araw. Pero sana matuto ka na rin. Napangiti si Paeng unang beses mula nung talo. Oo tol, ngayon ko lang talaga nare-realize na kahit gaano kita kagaling, kung magulo ang loob mo, talo-talo ka. Yan ang tunay na sabungero, sabi ni Lando. Matapos kumain, nagpa siya si Paeng na puntahan ang poultry farm na sinasabi ni Lando. Kahit hindi pa sigurado kung tatanggapin siya, gusto niyang subukan. Gusto niyang simulan muli ang buhay, kahit mabagal, kahit mahirap. Habang naglalakad sila sa daan papunta roon, may biglang dumaan sa motor si Goryo, yung isa sa mga laging nasa sabungan. "Oh Paeng, nabalita ko talo ka kahapon," sigaw nito habang tumatawa. Napatigil si Paeng pero hindi na siya nagalit. Ngumiti lang siya ng banayad. "Oh Goryo, talo nga. Sabi ko na nga ba, hindi ka na kasing galing tulad dati." Dagdag pa nito bago umarangkada. Pero imbes na sumagot ng masama, huminga lang ng malalim si Paeng. "Hayaan mo na," sabi ni Landon, "nangyayari yan." "Tol sanam," sagot ni Paeng. "Hindi na ako papatol, wala nang kwenta." At sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi lang pala siya naglilibing ng manok kanina. Parang may inilibing din siyang bahagi ng lumang sarili niya. Ang bahaging madaling uminit, madaling sumugal, madaling matalo. Ngayon, kailangan niyang hanapin ang bagong Paeng. Isang Paeng na marunong maghintay, magpursige, at muling bumangon. Maaga pa lamang ngunit ramdam na ni Paeng ang sikat ng araw na tila nagpapainit sa hangin kahit hindi pa ganap na sumisikat. Habang naglalakad sila ni Lando patungo sa poultry farm ni Kuya Nestor, may halo-halong kaba at pag-alinlangan ang bumabagabag sa dibdib niya. Matagal na rin kasi mula nang huli niyang humawak ng trabaho. Parang nasanay na ang kamay niya sa tahip ng mga manok, pangsabong kaysa sa tunay na trabaho. Pagdating nila sa farm, agad silang sinalubong ng amoy ng lupa, pakpak at pagkain ng manok. Hindi ito kasing ingay ng sabungan pero puno ng buhay, tunog ng tilaok, pakpak na kumakampay at yabag ng mga trabahador. Nandoon si Kuya Nestor, nakasuot ng lumang sombrero at may hawak na tabo. Matipuno ang katawan nito, halatang sanay sa mabibigat na trabaho. "Oh Lando, ikaw na pala yan," bati ni Nestor. "Sino yung kasama mo?" "Si Paeng po," sagot ni Lando. "Yung sinasabi ko po, baka pwede niyong bigyan ng trabaho." Napakamot si Kuya Nestor sa ulo. "Ikaw ba si Rafael? Narinig ko na pangalan mo sa sabungan na." Napalunok si Paeng. "Ako po yun." "Talo ka raw parati nitong huli?" Biro ni Nestor sabay tawa. Napatungo si Paeng, pero ngumiti. "Totoo po." Nagulat si Nestor. "Aba, at least honest ka. Sige, may kailangan ako rito." Pero Paeng, hindi madali ang trabaho rito. Gigising ka ng maaga. Mabibigat ang sako, maglilinis ka ng kulungan, at minsan mag-aalaga ng may sakit na manok. Hindi ito kasing glamour ng sabong. "Handa po ako," mabilis na sagot ni Paeng. "Tama, dapat lang," sagot ni Nestor. "Sige, subukan ka muna natin. Kung maganda trabaho mo, tatanggapin kitang regular." Nagsimula agad si Paeng sa gawain. Sa unang oras pa lang, ibinuhos na niya ang lahat. Nilinis niya ang mga kulungan, tinanggal ang mga lumang sapal ng manok, nagdala ng bigas para sa halo ng feeds at naglinis ng paligid. Pawis na pawis siya kahit hindi pa sumasapit ang tanghali. Pero naramdaman niyang iba ito sa pakiramdam ng pagkatalo sa sabungan. Ang pawis dito ay may kapalit: respeto, kabuhayan at pagbangon. "Aba Paeng, mukhang hindi ka tamad ah," puna ni Nestor habang nagmamasid. "Hindi po," sagot niya habang pinupunasan ang braso. "Gusto ko pong magsimula ulit." "Mabuti, kailangan dito ng tao na hindi sumusuko," sagot ni Nestor. Sa mga sumunod na oras, natutunan niyang hindi ganun kadali magtrabaho sa farm. May mga pagkakataong nadudulas siya sa basa, may mga sandaling sumisingasing sa kanya ang malalaking manok, at may mga oras na napapahinto siya dahil sa bigat ng pagod. Pero kahit pagod, nakakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan.
Walang sigaw, walang pusta, walang tarian. Tanging tunay na buhay lang ang naroon. Nang magpahinga sila ni Lando sa lilim ng puno, umupo sila habang umiinom ng tubig. Kamusta? Tanong ni Lando. Hirap pero ayos, sagot ni Paeng. Hindi ko inakalang ganito kaegting ang trabaho rito pero iba rin pala ang pakiramdam ng kumikita sa malinis na paraan. Nagawa mo na yan dati pa, sagot ni Lando. Naligaw ka lang, normal yon, ang mahalaga bumabalik ka. Tahimik na tumangos si Paeng. Tol, dagdag ni Lando, hindi lang ito trabaho. Dito mo ulit matututunang alagaan ang sarili mo. Dito ka ulit matututo sa disiplina. Napangiti si Paeng. Oo nga no, matagal ko nang hindi nararanasan to. Pagkatapos ng trabaho, bago sila umuwi, lumapit ulit si Nestor kay Paeng. Paeng, sabi nito, ayos trabaho mo ha, hindi ko inaasahan. Salamat po. Bukas balik ka. Magbibigay ako ng dagdag na gawain pero huwag kang bibigay. Marami pang pagsubok dito. Ngumiti si Paeng. Hindi po ako susuko. At totoo ang sinabi niya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang kaya pa niyang bumangon. Habang naglalakad pa uwi ng hapon, may nadaanan silang grupo ng mga sabungerong kakilala ni Paeng. Kasama muli si Goryo nag-iingay at nagyayabang. Uy Paeng, sigaw nito. Nagpapaalila ka na pala sa farm? Kala ko sabungero ka? Ano yan, sumuko ka na? Huminto si Paeng, hindi dahil galit siya, kundi dahil gusto niyang ipakita na hindi na siya tulad ng dati. Ngumiti siya ng banayad, hindi ako sumuko Goryo, nagpapalakas lang. Tumawa ang grupo ngunit hindi na iyon mahalaga. Nagpatuloy si Paeng sa paglalakad, hindi na umiinit ang ulo, hindi na natatakot, dahil alam niya sa sarili niya, hindi siya tumatalikod sa laban. Nagpapahanda lang siya para sa tunay na pagbangon. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi na ng buhay ni Paeng ang poultry farm. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na siya. Sa unang tunog ng tilaok, naghahanda na siya ng pagkain, naglilinis ng kulungan, at nag-aalaga ng mga sisiw. Hindi biro ang trabaho. May mga araw na masakit ang katawan niya, may mga gabing pag-uwi niya, ay halos hindi na siya makapagsalita sa pagod. Pero sa bawat araw na lumilipas, may nararamdaman siyang kakaiba. Hindi kagaya sa sabungan na puro ingay at sigaw, dito ay puro hinga at paghinga, puro ritmo. Puro disiplina. At unti-unti, nararamdaman niya na parang may binubuo siyang bago sa sarili. Isang umaga habang nagtatali ng sako ng feeds, lumapit si Kuya Nestor. Paeng, tawag nito, halika muna rito. Nilapitan niya ang matanda. Tulungan mo ko dito, may isang manok na hindi kumakain, kailangan nating tingnan. Binuhat ni Nestor ang manok. Hindi ito pang sabong, kundi pang itlog. Nang hawakan ni Paeng, napansin niyang mabilis ang paghinga nito, at nakayuko ang ulo. Sabi ni Nestor, sabi ko sa'yo, hindi biro ang pag-aalaga. Hindi lahat ng manok malakas, yung iba, mabilis bumigay. Marahan itong hinimas ni Paeng, may sakit po ba? Trangkaso ng manok, kadalasan dahil sa lamig o maruming tubig. Habang nakatingin si Paeng sa mahinang manok, may kung anong sumiklab sa dibdib niya. Parang flashback. Si Kidlat na nasa ruweda, bumagsak, wala man lang nagawa si Paeng para iligtas ito. Parang muling bumigat ang dibdib niya. Paeng? Tawag ni Nestor? Ayos ka lang? Napakurap siya. Opo kuya, naaalala ko lang si Kidlat. Tumango si Nestor. Paminsan kasi kahit anong galing natin, may manok talagang hindi maililigtas pero huwag mong gawing dahilan para sumuko. Marahan siyang yumuko at tumango. Opo. Kinahapunan habang nagpapahinga sila ni Lando sa lilim, napasadahan ng hangin ang mukha ni Paeng, tahimik lang siya, nakatulala sa mga kulungan, parang malalim ang iniisip. Tol, sabi ni Lando, mula nung nalibing si Kidlat, parang nabawasan ka? Pero sa totoo lang, mas nakikita kong nagiging mahinahon ka. Napangiti si Paeng, manipis pero totoo.
Hindi ko alam kung naging mahina ba ako o naging mas mabuti. Mas mabuti, sagot ni Lando agad. Nung dati, isang pitik lang papasok ka sa pusta, ngayon kahit maasar ka ni Goryo chill lang. Napatawa si Paeng, siguro tumatanda na rin. Huwag mo ring kalimutan, dagdag ni Lando, pwede ka pa ring bumalik sa sabong. Hindi porket nagtrabaho ka rito tapos na ang pangarap mo. Umiling si Paeng, hindi ko alam kung babalik pa ako. Bakit? Takot akong maulit lang ulit. Tahimik si Lando sandali. Paeng, Kitty ang tatay mo, hindi ba sabi niya lagi? Ang tunay na sabungero hindi takot matalo, takot siyang hindi matuto. Parang biglang tumama ang mga salita sa dibdib ni Paeng, hindi siya nakasagot agad. Oo nga naman. Hindi naman siya nadapa dahil sablay siya, nadapa siya dahil tumigil siyang matuto. Pag-uwi niya ng gabing iyon, nadatnan niya si Aling Belen sa labas, bitbit ang walis. Paeng, tawag ng matanda. May trabaho ka na raw ah? Opo, nay, sa poultry farm po. Magkano bigay sa'yo? Hindi pa po regular pero sapat na po pangkain at makakahulog na po ako sa renta. Napangiti si Aling Belen, relief sa mukha. Salamat naman sa Diyos, akala ko hindi ka natataas mula sa kinahulugan mo. Pasensya na po, nay, tugon ni Paeng, pasaway lang talaga ako noon. Mabuti at nagbago ka, sabi ng matanda. Kung kailangan mo ng dagdag na pagkain, sabi mo lang, pero sana iwasan mo muna ang sabong ha? Hindi lahat ng sugat galing sa tari, minsan galing sa bulsa. Napangiti si Paeng. Opo, nay, laylo muna. Pagpasok niya sa kwarto, humiga siya sa kama. Masakit ang likod niya, mabigat ang braso niya, at ramdam niya ang hapdi ng kalyo sa palad. Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, masarap ang pagod niya. At bago siya pumikit, naisip niya, hindi pa tapos ang laban pero ngayon mas handa na ako. Lumipas ang ilang linggo, at naging maayos ang takbo ng buhay ni Paeng. Hindi man marangya pero tahimik, disiplinado at may direksyon. Tuwing umaga, bago pa sumikat ang araw, nakahanda na siya sa trabaho sa farm. Araw-araw niyang nakikita ang progreso ng mga inaalagang sisiw at unti-unti, parang bumabalik ang dati niyang saya sa pag-aalaga ng mga manok, hindi bilang panlaban, kundi bilang buhay na kailangan ng kalinga. Ngunit kahit anong pilit niyang iwasan ang sabong, may bahagi pa rin ng puso niya ang kumikiliti. Hindi dahil sabik siyang tumaya, kundi dahil sabik siyang bumawi. Sabik siyang patunayan na hindi siya natatapos sa pagkatalo ni Kidlat. Isang hapon habang nagpapahinga sila sa farm, lumapit si Kuya Nestor kay Paeng at may hawak na maliit na sisiyo. Paeng, wika nito, ikaw na ang mag-aalaga nito. Napatingin si Paeng nagulat. Ako po? Oo, nakikita ko kung paano ka mag-alaga. May ingat, may pagmamalasakit, hindi lahat ng tao may ganyan. Inabot ni Nestor ang sisyo, maliit, mapusyaw ang balahibo, halos kasinggaan ng palad. Huwag ka mag-alala, dagdag ni Nestor. Hindi ito pang sabong, pero kung balang araw gusto mong subukang bumalik, ang pag-alaga ang unang hakbang, hindi ang pusta. Tila may kung anong init na gumapang sa dibdib ni Paeng nang hawakan niya ang sisiyo. Para bang bumalik siya sa pagkabata, noong natuto siya sa unang pagkakataon mula sa kanyang ama, kung paano hawakan ang isang sisiyo nang hindi ito nasasaktan. Salitang halos pabulong ang lumabas sa bibig niya. Salamat po, kuya. Ngumiti si Nestor. Alagaan mo yan, sayo na yan. Kinagabihan umuwi si Paeng na may dalang maliit na kahong, may ilaw sa loob para sa sisiw. Si Aling Belen, na nandoon sa may pinto, napailing pero nakangiti. Aba, may bago ka na namang anak, biro nito. Pero mas mabuti na yan kaysa sabong. Napangiti si Paeng. Oo nga po, nay. Pagpasok niya sa kwarto, inayos niya ang maliit na kahon, nilagyan ng tela, at marahan niyang pinainom ng tubig ang sisiw at tahimik itong kumunot at humilata sa mainit na tela.
Para bang may bagong simula sa maliit na nilalang na iyon? Pagkatapos, napaupo siya sa gilid ng kama at tinitigan ng kisame. Tila may halong saya at takot ang nararamdaman niya. Sana, sana hindi ko na masira ulit, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, habang nasa farm si Peng, may biglang dumating na motorsiklo. Huminto ito sa harap ng gate at bumaba ang isang lalaking pamilyar ang lakad. Si Goryo. May hawak itong flyer ng malaking derby sa bayan, isang event na taon-taon ay dinadaluhan ng malalaking pangalan at malalaking pera. Tolpaing sigaw ni Goryo habang papalapit. May balita ako. Tumingin si Paeng pero hindi siya tumigil sa ginagawa. Pinupunasan niya ang balag ng kulungan. Hindi ako interesado, Goryo, sagot niya. Hindi pa nga ako nagsasalita, reklamo ni Goryo. Derby na naman yan, hindi ko kailangan malaman. Tod, pakinggan mo muna, galit-galitan ni Goryo habang kumakaway ng flyer. Malaking derby ito, and guess what? Mayroon daw tong sikat na breeder na naghahanap ng bagong tagahawak. Malaki ang bayad, nakita kita sa listahan ng nire-recommend. Napahinto si Paeng. What? Tanong niya. Oo, yung dating champion breeder na si Mang Celso naghahanap daw ng assistant at isa sa nagsuggest si Mang Turing. Remember, inutangan mo pa dati. Napataas ang kilay ni Paeng. Si Mang Turing? Tumango si Goryo. Oo, sabi niya magaling ka daw. Sabi niya sayang kung hindi ka babalik sa laro. Sandaling huminto ang mundo ni Paeng. Ito ang bagay na pilit niyang iniiwasan. Ang tawag ng sabungan. Pero bakit kailangan ngayong babalik ito sa pintuan niya? Hindi ako interesado, sabi ni Paeng, pero may pag-aalinlangan ang boses niya. Ay sus, Paeng, tawa ni Goryo. Kunyari ka pa, kung ayaw mo talaga, bakit nanginginig kamay mo? Napatingin si Paeng sa sariling kamay. Totoo. Kumakabog, hindi dahil sabik, kundi dahil natatakot. Tol-tol, sabi ni Lando na biglang lumapit. Kung ayaw mo, walang pipilit, pero baka ito ang sign. Sign na ano? Tanong ni Paeng. Na hindi mo kailangan takasan ng nakaraan, sagot ni Lando. Kailangan mo lang harapin ng tama. Habang naglalakad pa uwi si Paeng ng hapon na iyon, dala niya sa isip ang alok, ang sisiw na nasa kahon sa kanyang kwarto, at ang alaala ng kanyang ama. Lalong tumindi ang bigat sa dibdib niya. Noong una, natakot siyang matalo. Ngayon, natatakot siyang bumalik. Pero paano siya tuluyang makakapagsimula kung takot pa rin siya sa kung sino siya dati? Sa harap ng pintuan ng inuupahan niya, huminto si Paeng at huminga ng malalim. Kung babalik man ako, bulong niya, hindi na dahil sa pera, hindi dahil sa pusta, kundi dahil sa pagmamahal ko sa manok. Pagpasok niya sa kwarto, nilapitan niya ang sisiw, nakayakap ito sa tela, tahimik at payapa. At doon niya biglang napagtanto. Hindi natatapos ang pagiging sabunghero sa pagkatalo. Natatapos ito kapag tumigil kang magmahal sa ginagawa mo. At siya, hindi pa tapos. Kinabukasan, nagising si Paeng ng mas maaga kaysa sa nakasanayan. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil hindi niya mapakali buong gabi. Kahit ipikit niya ang mga mata, hindi mawala ang iniwan na salita ni Goryo at Lando. Hindi mo kailangan takasan ng nakaraan, kailangan mo lang harapin ng tama. Pagtingin niya sa kahon, nakita niyang gising na rin ang sisiw at marahang tumitilaok. Napangiti si Paeng at maingat itong kinuha. Magandang umaga, maliit, bulong niya. Hindi ko pa alam kung anong magiging pangalan mo, pero parang ikaw ang sagot sa gulo ng ulo ko. Pinainom niya ito, pinakain at saka niya sinimulan ang araw sa farm. Habang nagwawalis si Paeng sa harap ng kulungan, lumapit si Kuya Nestor. Paeng, parang ang aga mo ngayon sabi nito. Napakamot ng batok si Paeng. Hindi po ako makatulog kagabi, marami pong iniisip. Umupo si Nestor sa katabing kahoy na upuan, tungkol sa derby Napatingin si Paeng. Nabalitaan niyo po? Si Goryo ba naman, unang minuto pa lang na makita ako, kwento agad siya. Tumawa si Nestor. Pero gusto ko marinig mula sa'yo, anong balak mo?
Hindi agad nakasagot si Paeng. Hindi ko po alam do seryoso niyang sagot. Parang gusto kong bumalik, pero may takot pa rin. Ayoko na pong balikan yung pagkakamali ko dati. Ayoko na bumalik sa sabong na pera ang inuuna. Tumango si Nestor. Paeng, may sasabihin ako. Umayos ito ng upo. Hindi masama ang sabong kung ginagawa mo ng tama. Hindi masama ang pag-aalaga ng manok panabong. Ang masama ay yung inuuna ang sugal kaysa buhay. Tumingin ito kay Paeng ng tuwid. At hindi ikaw yon. Napayuko si Paeng. Pero baka pag bumalik ako, baka bumalik din yung dati kong ugali. Hindi, sagot ni Nestor. Kasi ngayon alam mo na ang pagkakamali mo at ang taong nakakaalam sa mali niya, mas bihira na ulit iyon gawin. Tahimik si Paeng pero sa puso niya tila may gumaan. Pagdating ng hapon, muling dumating si Goryo. This time may dala ng cellphone at may pinapasang mensahe. Tol, nag-reply si Mang Celso, sigaw ni Goryo. Pwede ka daw puntahan bukas para makausap niya. Nanlaki ang mata ni Paeng. Ha? Ang bilis naman. Aba syempre, recommended ka sabi ni Goryo sabay tawa. Pero kahit masaya ang itsura ni Goryo, si Paeng ay hindi mapakali. Kahit gusto niyang huminga ng malalim, mas lalo lamang bumibilis ang tibok ng puso niya. Bukas ulit niya. Tumango si Goryo. Oh tol, at wag ka mag-alala, hindi ka pa naman tatanggapin agad. Interview pa lang, pwede mo naman tanggihan kung ayaw mo. Tumango si Paeng. Pero ramdam niyang may malaking pintuan ang nagbubukas sa harap niya. Isang pintuang matagal niyang iniwasan. Isang pintuang dati ay iniiyakan niya kapag naaalala. Ngayon, muling tumatawag sa kanya. Kinagabihan habang nakaupo siya sa kama, hawak niya ang sisiw sa palad. Tahimik ito, malambot at magaan. Kung tatanggapin ko man to, pulong ni Paeng, gusto kong magsimula ulit ng tama. Hindi bilang sugarol, kundi bilang tagapag-alaga. Habang pinagmamasdan niya ang sisiw, parang unti-unting nabubuo ang matagal nang nawawalang lakas ng loob sa loob niya. At sa unang pagkakataon matapos mabigo, mukhang handa na siyang sumulyap muli sa nakaraan, hindi para balikan ang sakit, kundi para kunin ang natirang pangarap. Kinabukasan ng maaga, nagbihis si Paeng ng malinis na polo at jeans, huminga siya ng malalim bago lumabas. Naabutan siya ni Aling Belen sa pintuan. Aba, ang linis mo biro nito. May pupuntahan ka? May interview lang po sagot ni Paeng. Ay nako, good luck. Tugon ni Belen sabay tapik sa balikat niya. Kahit saan ka dalhin ng buhay anak, tandaan mo lang yung natutunan mo dito. Ang kabutihan mas mahalaga sa panalo. Ngumiti si Paeng at tumango. At saka siya umalis, dala ang kaba, dala ang pag-asa at dala ang unang hakbang pabalik sa mundo na minsan ay bumagsak siya. Ngayon, babalik siya ng mas matatag. Maagang maaga pa lamang ay nasa biyahe na si Paeng. Habang nasa habal-habal, mahigpit ang hawak niya sa gilid ng upuan. Hindi niya alam kung kababa ito o pananabik. Bawat pag-ikot ng gulong ay parang humihilas sa kanya pabalik sa isang mundong matagal niyang tinalikuran. Pagdating niya sa isang malawak na lupain sa may gilid ng bayan, bumungad sa kanya ang malaking tarangkahan na may nakasulat. Celso R. Domingo Game Farm Breeding Center. Kinabahan agad ang dibdib ni Paeng. Eto na, kung papasukin niya ang gate na iyon, wala nang atrasan. Pagbaba niya, may lumapit agad na isang matandang lalaki na mukhang katiwala. Malinis ang puting damit, may sombrero at may bitbit na clipboard. Ikaw si Paeng, tanong nito. Oo po, pamo sagot niya. Halika, hinihintay ka na ni boss. Sinundan niya ang lalaki papasok sa farm, habang naglalakad sila hindi mapigilan ni Paeng ang mamangha. Ang lugar ay malinis, maayos at disiplinado. May iginuguhit na linya ang bawat kulungan, bawat manok ay nasa magandang kondisyon, at bawat tauhan ay may ginagawa. Malayo ito sa mga nakasanayan niyang backyard sa bunga noon, si Paul. Ito ay profesional. Ito ay seryoso. Ito ay mundo ng mga tunay na breeder.
At habang nasa gitna sila ng daang dinadaanan, huminto ang katiwala at itinuro ang isang malaking bahay kubo na modernong disenyo. Nandoon si Boss Celso, huminga ng malalim si Paeng, at kumatok. Pasok, sabi ng malalim na boses mula sa loob. Dahan-dahang pumasok si Paeng, at doon niya nasilayan ang tao na kilala sa buong lalawigan. Si Mang Celso Domingo ang breeder na may pinakamaraming panalo sa derby sa loob ng 5 taon at kilala sa disiplina, tapang, at paninindigan. Nakahawak ito sa isang manok, sinusuri ang pakpak, at hindi man lang tumingin agad kay Paeng. Ikaw si Paeng, wika nito habang patuloy ang pagsusuri. Dati kang sumasabong, dati ring kilala sa pagiging padalos-dalos. Natigilan si Paeng, hindi niya inaasahan na iyon ang unang sasabihin. Opo. Mahina niyang sagot. Umupo ka? Umupo si Paeng sa harap ng matanda. Nilingon siya ni Celso, ngayon ay nakatitig ng diretso, para bang nababasa ang kaluluwa niya. Anong nagbago sa'yo, tanong nito? Hindi agad nakasagot si Paeng. Paano nga ba niya sasagutin? Sabihin ba niyang minsan siyang bumagsak at halos magwala sa sabungan? Sabihin ba niyang nagkamali siya dahil tinaya niya ang pera ng pamilya? O sabihin ba niya na natuto siya dahil may naniwala ulit sa kanya? Huminga siya ng malalim. Ang nagbago po, sabi niya, ay hindi ko na inuuna ang pusta. Natutunan ko pong mahalin ang pag-aalaga, hindi ang pagtaya. At ngayon, gusto ko pong bumalik, hindi bilang sugarol, kundi bilang taong nag-aalaga ng tama. Tahimik si Celso, tila pinag-iisipan ang sagot. Pagkatapos ng ilang segundo, tumango ito. Maganda ang sagot mo, pero salita lang yan. Kinuha nito ang manok at inilapag sa mesa. Ang hanap ko ay gawa. Hinila niya ang isang kahon at ibinukas. May laman itong tila listahan ng gawain. 3 bagay ang kailangan kong makita sa'yo, sabi ni Celso, 3 pagsubok. Tumayo si Paeng, nagulat. Papagsubok po? Kung papasa ka dito, tatanggapin kita. Kung hindi, aalis ka ngayon na. Tumango si Paeng, handang makinig. Una, sabi ni Celso, galing sa paghawak at pagsusuri ng manok, hindi sapat ang marunong, kailangan may pakiramdam. Pangalawa, disiplina, hindi pwedeng late, hindi pwedeng tamad, hindi pwedeng reklamo. Pangatlo, puso, hindi kita matuturuang magmahal ng ginagawa mo, kailangan manggaling sa'yo. Napakagatlabi si Paeng, hindi ito ordinaryong interview. Ito ay pagsusulit ng pagkatao. Ano, kaya mo ba? Tanong ni Celso. At sa kabila ng kaba, nanginginig na palad at takot na baka mabigo ulit, tumayo si Paeng ng matatag. Opo, sagot niya. Handa po ako. Ngumiti si Celso unang pagkakataon mula nang pumasok si Paeng. Mabuti, sabi nito. Pero tandaan mo, sa mundong ito, hindi ang pinakamalakas ang nananalo. Hindi rin ang pinakamayaman. Nananalo ang taong may pinakamalinis na konsensya. Humigpit ang dibdib ni Paeng, at sa loob niya, may apoy na muling nagising. Paglabas niya sa opisina, sinalubong siya ng hangin na malamig ngunit malinaw. Hindi pa siya tinatanggap. Pero naroon na siya. Isang hakbang pa lang sa 10. Isang pintuan pa lang sa daang mahaba. Pero ngayon, mas malinaw ang direksyon. Hindi na siya bumabalik dahil sa sugal. Bumabalik siya para patunayan sa sarili na ang sabungerong nabigo, pwedeng bumangon. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa farm na ulit si Paeng. Hindi pa sumisikat ang araw pero gising na siya. Sa dibdib niya, ramdam ang pinaghalong kaba at pananabik. Ito ang araw na sasalang siya sa 3 pagsubok ni Mang Celso. Pagpasok niya sa gate, bumungad ang mga tauhan ni Celso. Abala, seryoso, walang sinasayang na segundo. Dito niya na-realize, hindi ito simpleng game farm. Isa itong larangan ng mga profesional.
Lumapit ang katiwalang si Kuya Ador ang siyang unang sumalubong sa kanya kahapon. Handa ka na? Tanong nito. Tumango si Paeng. Opo. Maganda, simulan na natin. Inihatid si Paeng sa isang malaking kulungan kung saan may 10 manok na panabong, nakatali at tahimik. Bawat isa ay may sariling aura. Matapang ang tindig, matatalas ang mata. Paeng, sabi ni Ador, pili ka ng 3 manok hindi dahil maganda ang kulay o malakas tumilaok. Pili ka ng sa tingin mo'y may tamang kondisyon. Nagulat si Paeng. 3 po? Kailan naman po ba? Oo, at walang clues, walang tulong, instinct mo lang. Dahan-dahang lumapit si Paeng sa mga manok. Isa-isa niyang hinawakan, sinuri ang bigat, pakpak, tibay ng hita, at lamig-init ng katawan. Habang ginagawa niya ito, bumabalik sa alaala niya ang tinuro ng kanyang tatay. Anak, ang manok, parang tao. Hindi mo malalaman ang katapangan sa itsura. Kailangan hawakan mo, kausapin mo sa isip. Pakiramdaman mo ang hinga. Habang nakapikit siya, marahang hinawakan ang isang abuhin na manok. Ramdam niya, mainit ang katawan, maganda ang pakiramdam ng tibok, balanse ang bigat. Ito ang una niyang pinili. Sumunod, isang kulay talisain na tahimik pero alerto ang mata. At huli, isang puti na matigas ang dibdib at malakas ang hipo ng pakpak. Pagkatapos ng 20 minuto, lumapit si Ador. Ano, tapos ka na? Opo, ligtay sagot ni Paeng. Ngumiti si Ador. At sa 10 manok dito, yung 3 pinili mo ang may pinakamagandang kondisyon. Napataas ang rating ni Boss Celso dyan. Nanlaki ang mata ni Paeng. Talaga po? Oo, hindi ka umaasa sa itsura. Marunong kang kumilatis dugo ng tunay na taga-alaga yan. Tapos na tayo sa galing pa sa wika ni Ador. Ngayon, disiplina naman. Inihatid siya sa isang malaking bakuran kung saan naroon ang mga range area, ang lugar kung saan tumatakbo at lumalakaw ang mga manok para sa training. May hawak na timer si Ador. Paeng, sabi niya, 5 oras kang maglilinis, mag-ayos at magpapakain dito, walang upo, walang yosi, walang cellphone. Napakamot si Paeng. 5 oras po? Tama, sagot ni Ador Yang, dito nasusukat kung totoo ang tao, hindi sa salita kundi sa sipag. At nagsimula ang pagsubok. Naglilinis si Paeng ng dumi, nag-aayos ng range cord, nagpapakain ng pellets, naglalagay ng tubig, nagsusuri ng kulungan. Tumutulo ang pawis, nanginginig ang braso at sumasakit ang likod. 3 oras pa lang ramdam niya ang pagod. 4 na oras parang bibigay na ang tuhod niya. Ngunit sa huling oras, naalala niya ang mga sinabi ni Aling Belen. Ang kabutihan mas mahalaga sa panalo. At ang sabi ni Kuya Nestor, hindi masama ang sabong kung ginagawa mo ng tama. Tumayo siyang muli. Tinapos ang trabaho hanggang sa huling segundo, at nang bumalik si Ador, gulat ito. Pink, ang linis ng trabaho mo. Ngumiti si Paeng, habol ang hininga. Ginawa ko lang po ang dapat. Tandaan mo, sabi ni Ador, dito sinusukat ang totoong sabungero, disiplina at pumasa ka. Ito na ang pinakamatindi. Dinala si Paeng sa harap mismo ni Mang Celso. Paeng, sabi ni Celso, ang huling pagsubok ay hindi galing, hindi sipag. Puso. Itinaas nito ang isang manok na tila may konting sugat sa pakpak. Kung ikaw ang tagapag-alaga, ano ang gagawin mo dito? Hindi sumagot agad si Paeng. Lumapit siya sa manok, maingat na hinawakan, at tiningnan ito ng dahan-dahan. At doon may sumagi sa isip niya. Ang pagkamatay ni Kidlat. Ang pagwawasak ng kanyang reputasyon. Ang pag-iyak niyang hindi niya mapatawad ang sarili. Huminga siya ng malalim. At sabi niya, unang-una po, hihinto ko siya sa lahat ng training. Pangalawa, lilinisin ko ang sugat niya, lalagyan ng gamot, at iiwasan ang stress. Pangatlo, hindi ko siya pilit ipapanabong kung hindi na niya kaya. Tumingin si Paeng kay Celso diretso sa mata. At higit sa lahat, hindi ko po isasakripisyo ang manok para lang manalo.
Hindi ko po uunahin ang pusta kaysa sa buhay na nasa kamay ko. Tahimik si Celso. Tahimik ang paligid. At maya-maya, ngumiti ang matandang breeder. Yan ang sagot na hinihintay ko. Lumapit siya at tinapik ang balikat ni Paeng. Paeng, pasado ka. Nanlaki ang mata ni Paeng. Pasado po? Oo, sagot ni Celso. Simula ngayon, assistant breeder ka na dito sa farm ko. At sa sandaling iyon, parang may biglang humiwalay na napakabigat na tanikala mula sa dibdib ni Paeng. Muli siyang huminga. Muli siyang tumayo. Muli siyang nabuhay. Isang sabongerong nabigo. Ngayon muling bumabangon. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan nang nasanay si Paeng sa buhay sa game farm. Maaga siyang nagigising, hindi dahil sa alarm kundi dahil sa bagong sigla na hindi niya naramdaman ng matagal na panahon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang minamahal ang ginagawa niya. Ang mag-alaga, magturo, mag-aral at magmahal sa bawat manok na hawak niya. Hindi na siya takot. Hindi na siya nagtatago sa anino ng nakaraan. Dahil ngayon, mayroon na siyang dahilan para magpatuloy. Isang umaga, habang nagpapakain siya, lumapit si Mang Celso sa kanya. Hindi tulad ng dati, hindi seryoso ang mukha ng matanda, no ngayon may kakaibang ngiti. Paeng kayong tawag nito, halika nga rito. Agad na lumapit, si Paeng. Opo boss. Tinuro ni Celso ang isang maliit na kulungan sa gilid. Sa loob ay may isang malakas, maganda, at alertong manok. Kulay talisain na may maitim na buntot at pulang bituka. Alam mo ba kung kanino yan, Meg? Tanong ni Celso. Umiling si Paeng. Kung wala kang palatandaan, ngumiti si Celso. Sa'yo yan. Nanlaki ang mata ni Paeng. Sasakin po. Paano po? Lumapit si Celso at tinapik ang balikat niya. Pinili ko yan para sa'yo, ikaw ang mag-aalaga, ikaw ang magpapalakas, ikaw ang magpapakondisyon, at kung dumating ang araw na handa ka, ikaw ang magpapalaban. Para bang sumabog ang puso ni Paeng sa halo-halong emosyon, saya, takot, pagmamalaki, pasasalamat. Boss Rick, baka po hindi pa ako Kim? Hindi kita pipilitin, sagot ni Celso. Pero tandaan mo, ang sabong hindi tungkol sa pera. Tungkol yan sa disiplina, paggalang at tamang puso. At nasa iyo na lahat ng yan. Napayuko si Paeng halos maluha. At doon tuluyan niyang naramdaman. Hindi na siya ang sabongerong padalos-dalos. Hindi na siya ang sabongerong nabigo. Hindi na siya ang sabongerong takot bumalik. Siya na ngayon ang Paeng na muling bumangon. At ngayon, tinatapik na siya ng mundo, sinasabing, panahon mo na ulit. Sa loob ng isang buwan, hindi ininda ni Paeng ang hirap. Inaabot siya ng gabi sa pag-iensayo ng manok. Tinuturuan niya ng tamang lakaw, pinapalakas ang katawan, pinapakain ng tama, at pinoprotektahan laban sa sakit. Sa bawat araw, lumalakas ito. Sa bawat linggo, gumaganda ang tindig. At sa bawat oras, mas lalo itong nagiging parang kasama niya, hindi gamit. Pinangalanan niya itong pag-asa. Dahil tulad niya, ito rin ay may bagong simula. Dumating ang araw na tinawag siya ni Celso. Paeng. Opo, boss? Handa ka na? Parang huminto ang mundo. Tiningnan niya si Pag-asa, ang manok na ilang buwan na niyang inalagaan. Hindi ito katulad ng mga dating manok na pinusta para lang manalo. Ito ang bunga ng dedikasyon, pagmamahal at sakripisyo. Boss, sabi ni Paeng, hindi ko po alam kung mananalo siya. Hindi yan importante, sagot ni Celso. Ang mahalaga, ginawa mo ang lahat, at sa puso mo alam mong hindi mo siya sinakripisyo para sa pera. At doon tumango si Paeng. Hindi dahil sa kumpiyansa kundi dahil sa tapang, handa na siya. Handa nang harapin ang nakaraan. Ang maliit na sabungan sa bayan ay puno ng tao. Maingay ang usapan, maingay ang tawanan, maingay ang tawaran ng pusta. Pero sa gitna ng ingay, si Paeng ay kalmado.
Hindi siya taya. Hindi siya sigaw. Hindi siya sunod sa uso. Tahimik lang siyang nakaupo, hawak si Pag-asa, marahang hinihimas ang likod. At nang tawagin ang laban, lumapit siya. Ito ang unang pagkakataon na muli siyang sasabak, pero iba ito. Hindi iyon sabongero ang lumalakad sa gitna. Isang alagad ng pag-alaga, isang taong bumangon mula sa pagkatalo, isang lalaking muling natuto ng tunay na diwa ng sabong. Mang Celso, tanong niya, kung matalo po siya? Talo lang sa laban, sagot ni Celso. Hindi talo sa puso. At doon tumayo si Paeng. Nang pumasok sa arena si Pag-asa, hindi sigurado si Paeng sa mangyayari. Pero isa ang malinaw. Kung ano man ang maging resulta, panalo na siya. Lumaban si Pag-asa ng buong tapang. Lumilipad ang balahibo, kumikislap ang tari, sumasabay ang sigaw ng tao. At pagkatapos ng ilang segundo, tumigil ang laban. Tahimik. Lahat nakatingin. Si Paeng nakapigil ang hininga. At tinuro ng sentensyador ang panalo. Panalo si Pag-asa? Humiyaw ang mga tao, idbay. Tumalon si Goryo? Napangiti si Lando? Tumango si Mang Celso? Pero si Paeng, tahimik lang na yumakap sa manok. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa wakas. Napatunayan niyang kaya niyang bumangon. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo siya sa gilid ng farm, hawak si Pag-asa, napangiti si Paeng at mahinang bumulong. Hindi pala natatapos ang buhay sa pagkatalo. Nagsisimula lang pala ito kapag bumangon ka. At doon nagwawakas ang kwento ng sabungerong nabigo. At muling bumangon, ngunit sa puso ni Paeng ito pa lang ang simula. Wakas.